sa may arko at amoy na agad. Baka puno at agad at talagang pinagpala sa kamala ko mapatpad sapagkat na unyon. Still showing its beauty and safety. So calm vicinity, utilities, rich culture and heritage. Ay sus talaga maganda quality. Tara let's with fam at friends din ay the best. Iba saya pagmamahal sa Ayun Festival. Serving capital of the North, here you always have a home. L-O-V-E, love La Union. Sa bawat oras na gustong magpahinga, ang probinsyang La Union'y nagbibigay siya. Dala ng bawat isa ang mga ngiti. In La Union, love is you and me. Live here in La Union, own it's like your home. Whoa. visit La Union, enjoy the vibes with your friends and family. Live on, visit, enjoy here in La Union. Whoa. Live on, visit, enjoy here in La Union. Whoa. We are L-O-V-E, love La Union. Whoa. L-O-V-E, love La Union. L-O-V-E, love La Union. Whoa. L-O-V-E, love La Union. Live here in La Union, own it's like your home. Whoa. Visit La Union, enjoy the vibe with your friends and family. Live on, visit, enjoy here in La Union. Whoa. Live on, visit, enjoy here in La Union. Whoa. We are L-O-V-E, love La Union. Whoa. L-O-V-E, love La Union. L-O-V-E, love La Union. Whoa. L-O-V-E, love La Union. At inyo na nga po talagang nasubayban kaya kani-kanina lamang ang ating Love La Union official tourism jingle at naimbag ang Malem La Union. Ayan, magandang hapon, kaprobinsyanihan. Good afternoon rin sa ating mga kaprobinsyanihan na nakatutok ngayon sa ating Facebook Live at the Provincial Government of La Union Facebook page. Ayan, naimbag nga Malem and Agbiag La Union at sa ating mga kaprobinsyanihan ngayong hapon. And also, don't forget to share our Facebook Live together with the hashtag kaprobinsyanihan, hashtag Puso Talks 2024, hashtag La Union Probinsyanihan, and hashtag Puso Serbisyo. Ayan. Ako si Phil Posas. At ako naman si Justin Campos. Kami ang inyong community correspondents. Ito ang Puso Talks, La Union Probinsyanihan para sa mamamayan. Inyo na nga pong napakinggan at napanood ang Puso Talks ng ating pinakamamahal na gobernadora, si Governor Rafael Veronica Raffy Ortega David. Ayan, partner, sa tingin mo, ano yung pakiramdam natin ngayong araw, partner? Actually, siguro simulan natin sa paano tayo dumating dito. Kanina, sinalubong tayo ng lamig, Justine. Ayan, pero alam mo, Kuya Phil, nag-aalab ang init dito sa Convention Center dahil sa mga informations and achievements na nilapag ng ating governor. Totoo yun. At saka napansin ko, no, most of the time, si Governor Raffy ang nagsalita, pero bawat isa parang gustong at sabik na sabik at maraming gustong sabihin sa loob ng kanilang mga isip. Ay, pero nagbigay sila ng questions kanina and our governor also gave a beautiful and impactful answers kanina, Kuya Phil. Ayan. Tsaka napakaganda rin ng ating interactive with our participants. Higit sa kasama, kabahagi natin ng iba't ibang sektor ngayong araw, di ba? Napakaganda nun. Talagang hashtag La Union Probinsyanihan. Ngayon siguro, pag-usapan natin no, yung balangkas or yung framework na ginamit ng ating pinakamamahal na gobernadora, the puso. Feeling ko, Kuya Phil, need natin siyang himay-himayin. Ayan. Siyempre, pangungunahan natin ang PUSO. Ayan. P for people-centered and people-driven governance. And U stands for universal access to basic needs. S for sustainable and progressive economy. And lastly, O, orderly
Sustainable and Resilient Components, La Union, LGUs, and Barangay. So yun ang mga bumubuo sa Puso Talks ngayong araw ng ating pinakamamahal na gobernador. Ayan, Kuya Phil, parang feeling ko mas magandang simulan mo ang paghimay-himay ng Puso Talks sa unang letra ng ating programa ngayong araw. At tama yan, partner. Para sa mga La Union kaprobinsyanihan natin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga offices, maganda na isama natin sila kung ano nga ba yung mga nangyari ngayong araw. Let's begin with the letter P. Justin. Yun, ang letter P po is about sa people-centered and people-driven governance ng ating governor. Siyempre, dito pa lamang po makikita na natin na makamasa at makatao ang ating governor. Dito po, binigay niya po ang impormasyon na ang probinsya po pala ng La Union ay ang pinakaunang probinsya na ISO certified. Grabe naman po yung achievement na yun, Kuya Phil. And also, our governor gave an 11 and 52 million financial assistance sa ating transport. Siyempre, Kuya Phil, lagi nating inaabangan ang libreng sakay ni Governor, di ba? Alam nyo, pinaka-relevant to, lalo nung bagyong Enteng, dumating siya. Alam talaga natin, hindi lamang nagsisilbi sa posisyon ang ating gobernadora, bagkus nakikinig at nakiki-engage sa bawat La Union kaprobinsyanihan natin. Sa bawat sulok ng La Union, di ba, Justine? True po dyan, Kuya Phil. And also, our governor acknowledged 400 communication practitioners dito sa San Fernando, La Union, Kuya Phil. Hindi lamang sa City of San Fernando yan, Justine, ha? Dahil tayo mismo ang patunay dyan. Yes, Testimony tayo talaga dyan. Bilang bahagi ng Community Press Corps, nandito tayo dahil meron talagang serbisyo publiko. Puso, serbisyo ng ating gobernador. Now, marami pa tayong dapat himay-himayin sa puso, pero mas maganda siguro kung papakinggan natin yung mga taong nakapakinig bukod sa atin. Ayan, pakinggan naman natin ang pulso ng ating mga kaprobinsyanihan. Kamusta naman ang ganap dyan, Aaron? Ayan, grabe, through the truest fire, Philip and Justin. Grabe, lumalagablab ang mga impormasyon na nakalap natin ngayong Puso Talks ni Governor Raffy. So far talaga na grabe ang impormasyon na nakalap ngayon. And grabe talaga yung mga inilathala ni Governor Raffy na mga achievements ng buong kaprobinsyanihan ng gobyerno ng La Union. Meron pa dito, grabe, may airport, tsaka to be announced na processing center sa Santo Tomas. Grabe naman talaga. Ang mga achievements na ito ay hindi lang achievements si Governor Raffy. Siyempre, achievements ng buong kaprobinsyanihan na ito. And meron tayo dito na ating mga tinawag sa iba't ibang sektor na mag-share lang ng kanilang mga experience at kanilang mga takeaways sa naganap na Puso Talks ngayong umaga. Ay, hindi. Ngayong hapon. Ayan. Tatawagin ko po si Tatay. Dito po. Ayan po. Magandang hapon po. Pwede po bang ipakilala nyo ang sarili nyo briefly and ang inyong sektor na pinanggalingan? Magandang hapon po. Ako po si Pedro Yocares. Sektor ng agricultural sector. Nagpapasalamat kami kay Ma'am Raffy Ortiga sa tulong na ibinigay po sa amin sa larangan ng pagsasaka sa mais. Maraming salamat po, Ma'am Raffy. Sana pagpatuloy nyo ang mga pagtulong nyo sa amin, Ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Pero pwede po bang itanongin, kamusta po ang natapos o naganap na Puso Talks ngayong hapon? Kamusta po ang experience po? Magandang experience to dahil unang-una, ngayon lang ako naka-attend ng mga ganitong Puso Talks na to. Maganda ang mga sinabi ni Ma'am Raffy sa mga programa niya na dito sa La Union. Maraming salamat, Ma'am Raffy, sa mga tulong niyo sa farmers. Lalong-lalo na dito sa La Union. Mga interventions na ibinigay niyo sa corn,
mga fertilizer. Salamat po. And maraming salamat. Sana po sa susunod na Puso Talks ni Governor Raffy ay andito pa rin po kayo. And po maraming salamat po. Ayan po, for our next interviewee po. Ayan po. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong interview na ito. Pwede po bang ipakilala nyo ang sarili nyo at kung saang sektor po kayo galing? Okay, thank you. From Social Services. First of all, congratulations, Apogob. Mr. Felix Baliklik Jr. From LG Rosario. I'm the President of Federasyon ng May Kapansanan ng La Union. Ayun, maraming salamat po. Kamusta po yung inyong experience sa naganap na Puso Talk ngayong hapon? Kamusta po yung atmosphere? Kamusta po ba yung mga ang ginawang activity kanina or yung ginawang speech ni Governor Raffy? Kamusta po? Okay, thank you. Lahat ng different able person natin ay very happy dahil kahit kami ay may kapansanan, lagi kaming naka-include kung ano man programa ng PGLU at programa ni Apo Governor Raffy. Thank you, Apo Gob. At sana maulit muli. Maraming salamat po. And lastly po, pwede po bang matanong kung ano ang mga naidulot or naging apekto po ng mga plataforma o proyekto ni Governor Raffy sa inyo personal o tsaka sa sektor nyo? Sa aming sektor, very naging active sila at very empowered ang mga different able person ng La Union. Nang dahil sa Puso Talks ni Apo Gob ay natutunan namin kung paano tumulong sa aming mga kasamahan may kapansanan. Maraming salamat po. Ayan po. Pwede na po kayong maun po. And lastly po, ito po. Ayan, isang A ka naman dyan para sa ating mga live viewers. Ayan, grabe naman yan. Ayan, kakamustahin kita. Kamusta naman ba ang natapos na Puso Talks ngayong hapon dito sa San Fernando? First of all po, I would like to congratulate po the Provincial Government of La Union, headed by Governor Raffy Ortega David po, for all their accomplishments and achievements po through the years of their term. So, as part of the youth sector po, I feel so happy and seen po to be invited in this event kasi our presence po in this Puso Talk signifies that the provincial government of La Union really values every individual and hindi po nila hinahayaan na may maiwan pong sector po ng community. And I'm very happy po sa mga nabanggit ni Governor na marami pa pong plans and projects po ang nakalaan para sa youth sector, and I have my full trust din po sa PGLU and especially po kay Gov. Raffy na ma-accomplish po lahat ng projects na ito. And aside po from the inspiration that I got from our first female and the youngest governor of La Union, I really hope po na yung mga nangyayari po sa national government, like yung fake unity, lack of credibility, accountability, and transparency po ay hindi po mangyayari sa ating beloved La Union. And as a student po and as a campus journalist, makaaasa po kayo na we will do our very best to be part of the movement po kung saan makakamit po natin ang isang La Union, kung saan malaya pong mangangarap ang bawat kabataan. Maraming salamat. And maraming salamat din. Pwede na po kayo maupo. Ayan po, maraming salamat sa mga na-interview natin regarding sa kanilang mga experience dito sa naganap na Puso Talks, and also kung ano ang kanilang karanasan personally sa mga proyekto na nagawa ni Governor Raffy at ang mga proyekto, ng buong kaprobinsyanihan ng La Union. So, back to you, Phil and Justin. Maraming salamat, Aaron. At napakinggan nga natin ang iba't ibang mga sariling opinion, suggestion, at yung mga naramdaman talaga ng ating mga naging kabahagi ngayong araw sa ating Puso Talks. Ayan. Siguro, Justine, maganda ring himayin natin. Ano nga ba yung napagtuunan or nasabi ni Gov para sa ating agricultural sector? Justine. Ayan, nasabi po ni Gov na nagbigay siya ng 300 bags ng seeds sa ating farmers. And syempre, as a daughter of farmer, Kuya Phil, pruweba po yan na ako po, na ang aking tatay po ay isa rin sa mga beneficiaries ng hybrid seeds ng rice. And also, Gov. Raffy gave
42 and 9 million special financial assistance po. Galing po sa ating President Bongbong Marcos. Ayan. Totoo yun, Justine, ha? Tsaka aantabayanan talaga ng ating mga kaprobinsyanihan ang isa sa mga proyektong mailulunsad next time. Malapit na, abangan natin, ang Rice Processing Center. Bilang bahagi ng ating vision na maging Port of Agritourism in Northern Luzon. Ayan, di ba? Grabe, Justine. Ayan, Kuya, pero 7, ang La Union sa buong Pilipinas bilang isang competitive province. At hindi lang yan ang napakinggan ko, Justine. Top 1 tayo sa North Luzon, most progressive and competitive province. At hindi lang sa North Luzon, maging sa ating Rehiyon 1. Di ba? Grabe. Nakaka-goosebumps, Justina. Hindi to dahil sa ginaw, kundi dahil sa taus-pusong serbisyo at puso ng ating pinakamamahal na gobernadora. Let's talk about the pre-medical services. Siguro palasak na to or very common na nagiging programa ng iba't ibang sektor. Pero what makes our term of GovRafi different from all other terms or iba't ibang mga proyekto? Siguro ito yung paggalugad niya sa mga barangay, sa mga liblib na at kasulok-sulukan ng La Union. And that's what make it different. Justine. Ayan, una na dyan ang GIDA or the Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, Kuya Phil. Nagbigay po siya dyan ng mga free medical services and also, eto na Kuya Phil, ang pinaka-aabangan ng lahat. Ang PGLU po pala, ang pinakaunang nabigyan ng menstrual privilege. At narinig ko kanina, Kuya Phil, na pinag-uusapan daw na ipapasa yung law na yan sa national, diba? Sa national na level. Yes, and that actually makes it good kasi ibig sabihin lamang, ito yung mga proyektong ito at programa ay mga danas ng ating gobernadora. Ibig sabihin, she is actually implementing these programs kasi sarili niyang karanasan. At ibig sabihin, kasama natin siya sa mga proyektong ito, di ba? And another note, sa senior citizens. Siyempre, mahal natin ang ating senior citizens. Nakakatuwa kanina na nagkaroon tayo ng simpleng pasulyap para sa ating Seniors Olympics. Biruin mo, ang seniors, nagpapasiklaban. Nag-cheer dance sila, Kuya Phil. Siyempre, hindi sila nagpapahuli sa ating kabataan. Though kahit na kabataan ating highlight ngayon, we also empower our elders, di ba? Tama naman, it's time to give back to them. Sila ang humulma sa atin. Tama ba, Justine? Doon tayo nanggaling, Kuya Phil. And syempre, dahil bilang isang kabataan, we should ripple the power to empower. Tama. At patunay dyan ang mga proyekto ni GovRafi. And lastly, siguro ang youth sector. Grabe, apaw na apaw ang enerhiya ng kabataan. Grabe. Ano yung mga tumatak sa'yo na linya ni GovRafi bilang isang kabataan? Sabi ni GovRafi, di kailangang magmadali, kailangan unti-unti. Ayan. Totoo. At saka I like how GovRafi uses the pop culture. Yung mga kanta ng kabataan. Talagang sumasabay po siya sa atin bilang isang kabataan po. Totoo. At saka hindi tayo traditional. We go with the progressive dapat tayo. Hindi tayo nagpapakulong at nagpapakahon sa mga uri ng sistema na nakasanayan. We set standards, ika nga, diba, nag-i-improve and nagde-develop po tayo over time. Alam mo, gandang-ganda ako nung pinalabas yung video sa huli. Yung sinabi ni GovRafi na may pinaglalaban ang kanyang posisyon at higit sa kapangyarihan, isa itong plataforma niya sa pakikinig at pag-unawa. Nasabi po niya na hindi po hadlang ang edad at bilang isang babae, iyon po ang isang strength niya para maging isang maimpluwensyahan ang mga kabataan. At bilang isang leader po, isang malaking karangalan po ang maging bahagi rin po ng Puso Talks. Totoo. Ito, alam mo, napapakinggan ko base sa mga estadistika. Ito ay isang Puso Talks, estado ng La Union, probinsya niyan para sa mamamayan. Higit sa mga datos. Hindi lamang ito pagsasabi ng kung ano ang tama at saka yung mga fact. It's actually going beyond what is the info. Parang parang it's too genuine, true, at right to the core. Wow. Talaga po, puso to puso nga, ika nga, Kuya Philip. Totoo. Actually, that's right. And now, siguro maganda kung isasama na natin ang ating kasama right now.
si Aaron. Aaron, pasok ka na. Nasa gilid lang. Yes! Hi! Grabe ka naman, Phil. Andito na ako sa katabi mo. Sobrang saya namin ngayon. Sobrang puno ng enerhiya ang La Union Convention Center. Kung nandito kayo ngayon, masaya. Hindi lang lamig ang mararamdaman nyo, kundi init rin. Sofer talaga, sobra. That's right. At saka huwag na nating patagalin. Siyempre, hindi tayo ang main Yes character po. ngayon eh. Si Si Gov Gov Rafi na yan eh. Di ba? Alright. Siguro, we have to conclude na. Mamaalam na tayo sa ating mga taga-subaybay. Grabe naman. Ay, subaybay talaga. Grabe. Live. Alright. Justine? At ayan, ito lahat ang ating nagawa sa ngalan ng ating nagkakaisang La Union, Probinsyanihan. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi at pagsama sa amin sa hapong ito. Ako si Justine Campos. At marami pa tayong magagawa at patuloy na ipagpapatuloy sa gabay ng puso at serbisyo upang lubos na makamit ang ating pangarap para sa La Union, Probinsyanihan. Ako si Phil Posas. Kaya patuloy nating ipamalas ang ating pakikipag-La Union, Probinsyanihan para sa mas maunlad na La Union. Ako, si Aaron Austria, at kami ang inyong community correspondents. Muli, ito ang Puso Talks, Estado ng Probinsyanihan para sa mamamayan. Abiyag Dagiti, Kaprobinsyanihan, Iti La Union. Maraming salamat po.